Kinabukasan pagkatapos ng gulo, ang mga lansangan ay tahimik. Sus, akala mo isang misa de gracia, isang kastilyo. Maraming putok. Sabi nila, mga pangkat daw ni Matandang Pablo. Mga tulisan ba? Hindi marahil. Ang balita ay ang kwadrilyero na kalaban ng mga sibil at iyon ang dahilan na kung bakit hinuli si Don Filipo. May 14 raw na namatay. At nagsimula na rin maglabasan ang iba pang mga tao sa lansangan. Naglipa na ang iba't ibang mga balita. Tinangka daw kasi itakas ni Ginoong Ibarra si Maria Clara, kaya pinagtanggal Kapitan Tiago ang dalaga sa tulong ng mga Guardia Civil. Nasugatan si Kapitan Tiago at dadalhin raw ito sa Maynila. Dumating ang isang lalaki. Kagaling ko lamang po sa tribunal at doon po ay nakita ko si Don Filipo at si Don Crisostomo Ibarra. Ang mga pangyayari kagabi ay pinagtapat ni Bruno. Tulad ng alam nyo, ipakakasal ni Kapitan Tiago sa isang binatang ospida, kaya siguro nagdamdam si Crisostomo Ibarra. Kagabi daw, nilusob ang kwartel at kumbento. Buti na lamang ang kura ay nasa bahay ni Kapitan Tiago. Sinunog daw ng sibil ang bahay ni Crisostomo Ibarra. Samantala, isang utosang babae ang nagsabi na nakita niya sa looban ng isang kapitbahay ang bangkay ni Lucas na nakabitin sa sanga ng isang puno ng santol.